So ang ating pinag-usapan ngayong umaga ay yung bakit siya mystery. Kasi mga kapatid, ang dulot ng mystery or gospel nating sinapalatayan ay righteousness, no? So, yun yung unang discussion natin kanina, righteousness of God. So, ang dala ng mystery na namatay si Kristo ay, ang dala niya po ay righteousness of God. So, bakit mystery? Bakit sikreto? Kasi dito nakapaloob yung righteousness ng Panginoon. Yun ang diniscuss ng kaninang umaga. Kasi ang pangako ng Panginoon, as a review, na kung ikaw nasa lumang tipan, nakatira, Deuteronomy chapter 6, verse 25, basahin niyo po. Okay. Pabasa po, Deuteronomy chapter 6, verse number 45. Hindi na din gumana yung microphone. Okay. Nandiyan na po kayo? Okay, Deuteronomy chapter 6, number 25, sabi ng Bible, it shall be our, wait lang ha, saglit. And verse 25, 24 muna, the Lord God commanded us to do all these statutes, to fear the Lord our God for our good always, that He might preserve us alive, as it is at this day. 25. And it shall be our righteousness if we observe to do all these commandments before the Lord our God as He had commanded us. So very clear po ang Bible na before Christ died, kung ito po ang Old Testament, wala pang cross, i-block muna natin kasi maganda pag read New Testament. Ito yung Old Testament. Pag Old Testament po din is yung man's righteousness. Hindi po God's righteousness. Man's righteousness. So letter R na lang. Para may idea kayo. So hindi po yan ni-reveal ng Panginoon sa lumang tipan yung God's righteousness. Kaya mystery yung death ni Kristo dahil nagdadala siya ng righteousness of God. Yun po kaninang umaga. At sa harapan ng Diyos, dapat alam ng Panginoon na ikaw ay ligtas, hindi dahil ikaw ay ginawa mo yung mga bagay na dapat mong gawin, kundi nanampalataya ka lang. Amen? Sa panahon natin ngayon. Kaya alam ng Diyos na ikaw ay sa Kanya at alam mo din na ikaw ay sa Diyos. Bakit? Nagtatagpo kayo sa isang isip lang. Amen? In our time, because of the grace of God. Because you believe only kung ano ang sapat na ginawa ng Panginoon. That's the thing na tinawag siya na mystery. Wala talaga sa lumang tipan. Kasi sa lumang tipan, ano yon? Man's righteousness. Kung gagawin nila ito, ito ay magiging righteousness nila. Amen? So, supporting verse to that is Romans 10, verse 3 and 4. Or 1, 2, 3, 4. Look at Romans chapter 10. Very clear po ang Bible sa Romans 10. Okay? Sabi ng Bible sa Romans chapter 10, verses 1, 2, 3, and 4. Sabi, basahin natin lahat. Romans 10, 1, 2, 3, and 4. Anong basa ng Bible? Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel, that they might be saved. For I bear them record that they have a zeal of God, but not according to knowledge. But sinabi ni Paul, not according to knowledge, kasi namatay na si Kristo. Tama ka naman na meron silang zeal ng Diyos kung basihanan ng righteousness na kanilang ginawa sa batas. Pero ngayon na namatay na si Kristo, hindi yun ang kaligtasan, yun ang punto niya. Verse number 3, for they being ignorance of God's righteousness, and going about to establish their own righteousness. Ano yung own righteousness? Ito yun, dati. Zeal of God ito. And have not submitted themselves unto the righteousness of God. Kasi akala nila righteous pa rin sila sa harapan ng Diyos. Verse 4, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Verse 5, ito yung righteousness ng Deuteronomy chapter 6 na binasa natin kanina. For Moses described the righteousness which is of the law,
that the man which doeth those things shall live by them. Kaya pala righteous sila, kung sila ay gagawa, it shall be our righteousness. No? At meron pa tayong dagdag na verse dyan, no? Patungkol sa kanilang ginagawa na sila ay righteous talaga kung gagawa po sila sa mga bagay na yaon. No? Hindi po pwedeng na hindi sila righteous sa harapan ng Diyos dahil ginagawa nila yon para sa kanilang righteousness, mga kapatid. No? Wala po siyang ni isang katiting na hindi nila ginawa, do may mga bagay na sablay pero meron pa rin silang leeway or escape para sila righteous pa rin. Yun yung mag-alay sila ng mga sacrificial offering. No? One of the evidence na ang Old Testament ay righteous in their own righteousness ay Ezekiel 14 verse number 14. No? Open your Bible, Jaire. Kaya nga pinamemorize ko yung mga bata para kung mag-open ng Bible ay hindi na maliligaw. Saan bang Ezekiel, Papa? Na major prophets yan. Isaiah, Jeremiah, Ezekiel. Okay? Isaiah, Jeremiah, Ezekiel. Okay? Ezekiel 14 verse 14. Okay, basahin natin. Isaiah, Jeremiah, Lamentation pa pala. Sorry ako pang mali. Isaiah, Jeremiah, Lamentation, then Ezekiel. No? Verse 14 of chapter 14. Mabilis lang maalala ito para may idea kayo. Napatungkol sa righteousness sa lumang tipan, no? Sa prophets, sa listahan ng mga propeta, ay wala pong idea sila sa death, burial, and resurrection ni Kristo na nagdadala ng righteousness of God. Amen? Kaya mystery po siya. Verse number 14, basahin natin lahat. Ready, go. Though these three men, Noah, Daniel, and Job, were in it, they should deliver but their own souls by their righteousness, saith the Lord. Clear ang Bible, mga kapatid, amen? Na wala po ni isang magsasabi na righteousness of God ang tinutukoy sa panahon ng lumang tipan. Because ito ang tinatawag na man's righteousness according sa ginagawa nila. By their own righteousness, i-deliver ang kanilang kaluluwa. Hindi dahil sa kanilang pananampalataya na namatay si Jesus, na libing na buhay naman muli. Kasi wala po silang tinatawag na looking forward. They are just sticking on what God said. No? Yung limited nila nga information. Wala pa si Apostle Paul dito na magturo ng righteousness of God. No? Bakit masasabi natin na mystery? Ang death, burial, and resurrection of Christ, ang sabihin, ang katamatayan ni Kristo, death, tapos burial, then resurrection. Okay? Bakit mystery? Or bakit may mystery po siya? Or ano po ang mystery niya? Okay? Bakit po ang topic natin ay mystery of the gospel? Ano bang sikreto sa kanyang kamatayan? Sikreto po ba nga mamatay si Jesus? Of course na, hindi. Pero merong sikreto. The other side of the death, burial, and resurrection of Christ. Makita mo mga kapatid sa Old Testament, bilang tao, gaya na sinabi ko sa inyo kanina, na hindi pwedeng mamatay si Kristo kung hindi siya magkatawan ng doon sa isang laman. Binasa ko kayo kanina na si Kristo ay Diyos, nagmanifest sa laman, anak ng Diyos, pumunta sa sinful flesh, at the Word was made flesh and come into the flesh. At sabi ng Bible na He is the man Christ Jesus. Okay? Na hindi lang siya normal na tao, kundi extraordinary siya, tao siya, 100% din siya na Diyos. So the Bible indicates that Jesus had a normal birth, but extraordinary ang kaniyang pagka-conceive. Kasi virgin po ang nanganak. Ay nabuntis. Wala pong lalaki na nag-attach sa kanya. Then with a normal body, according to Luke 2 verse 21. Siya din ay tinuli according sa manner ng law for righteousness sake. Kasi hindi ka pwede, ikaw nga nasa lumang tipan, look at sa Acts chapter 15, verse number 1. Acts 15, verse number 1. Magkawatuloy ba si Yesu Kristo para maligtas? Of course not. Nagpabaptize ba si Kristo sa kay John the Baptist para maligtas? Of course not. Siya yung exempted.
Pero ang mga taong bayan ng Israel, nagpapatuli, nagpapabautismo para sa kanilang ikaliligtas. Pero si Kristo, sabi niya, hayaan mo lang, sabi niya kay Juan, kasi ito ang fulfillment ng righteousness. Kasi bilang hari, bilang pare, meron siyang picture of purification, water baptism. Bilang king, picture din siya ng purification, yung pagtutuli. Purification din yon. Malinis ka sa harapan, di ba? Kasi tanggal yung madumi ng pagtutuli na yan eh. Joboy, Jaire. Kaya tanggalin na natin yan, no? Sabi ko, sabay kayo, si kuya muna. Sabi niya, sige, batu-batupi kayo, kung sino muna, basta kayong dalawa matuli, maglabas dun sa clinic. Di ba? So ang point dito mo din, verse 1 ng Acts 15, look at, yung mindset sa Old Testament na hindi pa tinatawag na mystery, yung prophecy pa siya na programa. Anong ibig sabihin ng prophecy? Ang programa ng Diyos, dalawa lang, propesya, hayag, at misteryo, sikreto. Ang hayag, wala niyang ni isang information na hindi alam ng Diablo. Alam niya, pati si Diablo alam niya. At alam ng mga disipulo, alam din nila. Kasi nakayag mismo sa lumang tipan. Ganun kakapal ang lumang tipan. Ganun siya kakapal. Ang kay Paul, 13 letters lang. Ganun kaliit lang kay Apostle Paul. Tingnan niyo po. Hanggang Philemon Titos. Mga ganun lang. Pero, importante ang Old Testament, importante din kay Apostle Paul. Bakit? Kung wala yan lahat, hindi kumpleto ang Bible. Kaya niyo ba? Paano ma-explain ni Apostle Paul through the revelation niya kay Kristo ang Old Testament kung hindi binigay ni Kristo kay Paul ang gusto niyang ipasulat niya? Kaya niyo ba? Yung mga bagay na yung sinabi nga preaching ni Pastor Ben, yung alam dapat natin kasi steward tayo. Pinagkalooban tayo ng information na dapat hindi tayo ignorante. Ano pa? Ano nga yung mystery of godliness? It's a behavior na kung saan ngayon lang ipinangaral na akala ng lumang tipan hindi kaya ganung mangyari sa mga hintil. Pwede pala. Dahil merong reserve ang mensahe ng Panginoon na sa God manifest in the flesh at tayo pala ay ang Panginoong Hesus na dito din sa atin by indwelling Christ at tayo na bilang hintil na iupo tayo sa taas-taasan tapos ang behavior natin habang nasa lupa pa tayo yung mga manners buong chapter 13 yung manner ng pastor yung manner ng diakono. Amen? Pati asawa ng pastor dapat ganun din yung mga wife ng mga members natin. Pati yung anak ng pastor, example nawa doon sa lahat ng manner doon sa mga believer. Kanya po, ang tawag doon naging standard na manner. Kaya mahirap ang magpastor pala. Ang bigat. Kaya sabi ko kay Juboy, baka ako'y mauwi na sa lipa dahil sa iyong manner. Di ba? Sabi ko, so kaya talagang baka siya na lang ang si Jairine makapag-disqualify sa akin. At mga brethren, uwi na ako ng lipa. Iwanan ko na kay Brother Dante ang pastoring. Amen. Sabihin ko si Brother Dante. So ang ibig sabihin naman natin, kailangan natin na manampalataya sa Diyos, hindi dahil naligtas lang tayo, manampalataya, kundi everyday manampalataya tayo na manalig tayo, Lord, tulungan mo ako. Amen. Kung manner naman na hindi kaya, nandyan ang divine nature ko sa'yo, natanim na. Mag-yield ka na lang. Amen? Mag-yield ka na lang. Lahat ng manner. So, ano ngayon yung godliness na yun? Behavioral. At ngayon lang ipinangaral kasi ang Diyos na nature ng Diyos nasa atin na. No? God manifest in the flesh. Napunta din sa atin at tayo na hintil nandun na sa nakaupo sa langit at ang mga anghel nag-inquire sa Panginoon at ang Panginoon nag-reveal sa kanila na grace period ngayon. Ang mga hintil nakaupo ko, sama ko. At praise God na naituro sa sanlibutan at napunta doon sa glory ng Panginoon. Tayo din mag-appear sa glory sa rapture. No? Kasama doon. Wala sa lumang tipan yon. Panahon lang po ngayon yon, yung mystery of godliness. Dahil na ang Panginoong Hesus hindi tinanggap sa Hudyo na papunta sa atin. Preach unto the Gentiles. Kanya po, mystery of godliness na ipangaral sa mga hintil. Ngayon, anong ipinangaral sa hintil? Mystery of the gospel. Yun ang pinangaral sa hintil. So it all started na hindi naman ibig sabihin na dahil hindi tinanggap ng mga Israelita si Kristo, ang ibig sabihin, will they stumble that they might fall? Ano sasabi niya? God forbid. No?
Pero nagiging blessing ang Panginoong Jesucristo sa atin dahil hindi nila tinanggap. Yun ang point ng Panginoon. Hindi ibig sabihin na tinanggal talaga sila para i-insert tayo. No. Because they believe not. Kaya nung hindi sila naniwala, napasa atin yung pabor ng Diyos. Amen? Na which is dati pang naka-reserve para sa atin talaga. Kaya praise God, hindi naman siya talagang mga kapatid na robot ang mga Israelita na i-off muna kayo ha, huwag muna kayong maniwala. Ano tawag doon? Calvinista pala ang Panginoon na i-off niya ang mga Israel, huwag kayong maniwala sa Kristo nyo. No, hindi. Christ willingly offered Himself, I am your Messiah. Problema lang sa Hudyo, hindi nila tinanggap talaga. Amen? Kaya it is the change of plan ng Panginoon na tayo mismo na panahon natin ngayon na enjoy natin itong mga katotohanan na ito. Amen? Ngayon, ano ngayong mystery of the gospel? The other side of the death of Christ is it brought righteousness of God, which is hindi na ipangaral sa lumang tipan. Bakit? Ano mga idea nila sa lumang tipan? Acts 15 verse 1. Nandiyan na kayo? Okay, ready, go. And a certain man which came down from Judea taught the brethren and said, except ye be circumcised after the manner of Moses, ye cannot be saved. Huwag mo ang mga hintil, dadalhin nila sa lumang tipan. At sabihin nila, gospel of the may halong gawa. There's another term na mayroong kasamang man's righteousness. Na under naman lahat talaga yung man's righteousness, yung Mosaic law, gospel of the kingdom, under yan lahat. Mayroon silang i-exert na mga bagay na susundin nila as per instruction ng Diyos. Amen? So, matigas sila, pero sa kabilang kanilang katigasan, kulang lang sila ng information na gusto nila makipag-away. Mga hintil, pag hindi kayo tinuli, dito nga idea nila, hindi kayo maliligtas. Kasi yun ang utos ng Diyos talaga. It shall be your righteousness. Problema, effective pa ba ngayon? Hindi po. Kaya nagmi-meeting sila, nag-conference sila. At even sa aming diniscuss ni Brother Joey kanina, dito sa meeting na ito, ay nag-defend si Apostle Paul sa pabor ng mga hintil. Verse number 5. Tingnan niyo po, verse number 5. But there arose up certain of the sect of the Pharisee which believed that it was needful to circumcise the Gentiles, them, and to command them to keep the law of Moses. So, imagine mo yung dinadala pa rin ang mga hintil doon sa sistema ng gawa instead of bringing them to the mystery of the gospel. Amen? Gusto nila, ibalik pa nila yung sistema dati. Sabi ng Bible mo hindi na. Hindi na kasi Christ is the end of the law. Kaya, ang ma-defend lang ni Pedro, verse number 6, and apostles and elders came together for to consider of this matter. Verse 7, and when there have been much disputing. Alam niyo po, Pastor Efren, Pastor Anton, Pastor Noel, progressive revelation ang nangyari. Amen? Progressive revelation, bakit? Nakakuha ng truth si Pastor Efren, progressively. Then there are things na gusto niyang itatanong, na naghahanap siya ng pwedeng matanungan. It is a thing na i-consider niya ito. At dapat niyang hindi niya panghawakan kung relationship pag-usapan, kaibigan pag-usapan. Ay, hanggang ngayon, hindi talaga matuto siya. Pero binitawan niya ang friendship. Hinawakan niya ang truth. Sabi niya, friendship is just friendship. Tao lang sila. Pero dito na ako sa Panginoon. No? At nung he considered it, sabi niya, after all, nung napunta dun siya sa mga gathering ng mga pastors, then nagtatanong siya until nasasagot, yun nga, pag may sagot siya doon, dali niya dito, talagang yun ang history, i-explain ni Pastor Efren daw. Hanggang talagang maraming tanong, gusto niyang magtatanong ng mga member, ano ay mga pinagsasabi, galing lang sa Batangas, dami nang sinasabi. Hanggang ang nangyari, may reinforcement. Amen? Praise God, may reinforcement dito. May mga reinforcement dito eh. May nagbaback up until nakakuha. Yun yung point kanina bro.
na hindi lang sumusunod sila dahil nakakuha sila ng idea sa school, napag-aral niyang mga anak sa school, naging guro sila, hanggang hindi naman lahat, bro. Alam nila, Brother Lawrence, iba, bro. Hindi lahat nagpatuloy yung iba. Diba? Bakit? Iba ang sinusunod nila eh. Yung talagang pabor lang makuha nila ang ganito, ganyan. Pagka nung time na na-realize na ng tao ang katotohanan, ito pala yung hinawakan ni Pastor Efren. Hanggang ngayon, nakita ang mga local church tuloy pa rin. Amen? Kasi ni-rescue ng Panginoon, katotohanan ang naghawak sa atin. Kaya praise God, ang katotohanan, yung katotohanan na ngayon, hindi na sikreto at ibinulgar ng Panginoon na at ayaw ng Panginoon na tayo mag-ignorante. There is a backup during that time ng kanilang conference at akala nila nasa righteousness pa sila sa law. Kaya tumayo si Pedro, sabi ni Pedro, verse number 7. And there had been much disputing. Peter rose up and said unto them, Men and brethren, you know that how a good while ago God made a choice among us, that the Gentiles by my mouth should hear the word of the gospel and believe. O anong gospel ang pinangaral ni Apostle Peter dito? Gospel of the grace of God? No. Gospel of the kingdom pa rin. No? Bakit? Wala naman mo siyang revelation galing sa Panginoong Kristo na magturo ka, Pedro, na gospel of the grace of God. Wala mo. Pero, under po ito sa New Testament blood. Ibig sabihin, kahit pa man na ang kanyang mindset is gospel of the kingdom, it's all because the blood of Christ was shed at the cross, it is considered saved. Because what make you say it's not the blood of the animals? What if you say because of the blood of Christ shed at the cross? Amen? Kahit pa ang progressive mo, mindset mo ay limited. Kaya Acts chapter 10, verse number 28, binasa namin ni Brother Joey kanina na ang idea ni Pedro, ang righteousness, ang mystery of the gospel, wala pa siyang idea, hindi pa niya klaro. Kaya ang sa kanya, kung anong nasa kanya, yun lang din i-explain niya. Kaya sabi ni Pedro sa testimony niya kay Cornelio, verse number 28 of Acts chapter 10, and he said unto them, sa lahat ng tao doon sa bahay ni Cornelio, you know that how it is unlawful thing for a man that is a Jew to keep company or come unto one of them another nation. Alam nyo naman na ako mismo, Hudyo ko, hindi pwede ako makipaghalubilo sa inyo. But God that shewed me that I should not call any man common or unclean. So, God progressively gave Apostle Peter a revelation, a new revelation per se, bagong revelation. Bakit? Noong tinawag siya na apostol sa Panginoon, ang idea niya, ito lang, man's righteousness. Kaya pa? Pero nung namatay na si Kristo, ang kinalaman sa hintil sa buhay ng mga Israel ay susunod sa batas, sa man's righteousness. At magkaroon sila ng Holy Ghost. Tingnan niyo po, Acts 2:38. Ito yung mindset ni Pedro mismo eh. Ito yung preaching na hindi ko kayang i-explain nung ako pa Baptist Brider. Verse number 38. Sabi ng Bible, and Peter said unto them, sino yung them? Yung mismong nakikinig sa kanya ng mga Hudyo na doon nag-gather doon sa Jerusalem, the Feast of Pentecost, and be baptized. Hinaan mo nga yung bro, yung tinatawag na echo. May echo dyan. Echo, marunong ka maghina dyan. Wait na nga. Ayan. Ay, yan ko lang ko. Okay na to. Ayan, okay na. Kasi mag-ugong ba? Ayan, continue tayo. Nawala ng ugong, brad. Natakot sa'yo. And Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and that you shall receive the gift of the... Yan. So wala siyang idea sa mystery of the gospel. Ang idea lang niya, pag yan ay Hudyo, dapat ka magpabautismo ng tubig, connected kay John the Baptist, sa pangalan ng Panginoong Kristo, para sa iyong remission ng kasalanan, at ikaw ay makatanggap ng regalo ng Holy Ghost. Mga kapatid, kung Bible pag-usapan, dapat huwag mong pagbaliktaran. Hindi dapat magkabaliktad yan. Pero ano nangyari kay Cornelio? Tingnan niyo po, Acts 10:43.
Acts 10:43. Ano yung una? Repent and be baptized. Tingnan niyo po, kaibahan po ang nangyari kay Cornelio. Mga Hudyo yung nakausap niya sa Acts 2. Pagdating naman sa Acts 10:43, then 44, yung dalawa na yan. Okay. Ready? Basa. To him give all the prophets witness that through his name whosoever believeth in him shall receive remission of sins. So ang sabihin doon, ganun pa rin ang term na ginamit niya, remission of sins, di ba? Kanya po. Pero dapat magpabaptize muna. No? Alam niya na kung dapat bigkasin niya dapat ito yun. Pero wala pa nga magpabaptismo. Verse 44, look at, ready, go. While Peter yet spake these words, hindi pa siya tapos. Ang sabihin doon, mag-share pa siya ng baptism connected kay John the Baptist. Sa Bisaya pa, itagaan na Hinoon. Nabigyan na tuloy siya ng Holy Ghost kasi nag-believe siya. Amen? And the Holy Ghost fell on them that heard the word and na-astonish sila. And day of the circumcision, mga Hudyo, na-astonish sila. Natinga ba? Nagtaka sila. As many as came with Peter, because that on the Gentiles also was poured out the gift of the Holy Ghost. Nagtaka sila. Kaya verse 47, doon na lang. Can any man forbid water that they should not be baptized, which receive the Holy Ghost as well as we? Then he commanded them to be baptized in the name of the Lord. So ang isipin mo din, very clear po, yung prophecy ng death, yung kingdom gospel of that, yung prophecy ay ang dapat mong gawin para maligtas ka sa kingdom gospel, magpabautismo ka muna bago ka makatanggap ng Holy Ghost. Pero wala pa natapos si Apostle Peter, meron na siyang Holy Ghost si Cornelio. Kaya pwede na siya makadefend kay Apostle Paul. I-defend niya na ang gift ng Holy Ghost hindi magdepende kung anong kaya mong gawin. Amen? Kundi, it depends on, ang tawag doon, hindi siya magdepende kung talagang gospel of the kingdom man or gospel of the grace of God. Alam niya na mayroon ng revelation na ibigay sa kanila ang Holy Ghost dahil naniwala sila. Kaya look at Acts 15, balik doon. Okay? Wala namang explanation si Peter dahil hindi naman siya apostle sa mga Gentile. Ang explanation lang niya kung ano ang revelation sa kanya. Anong revelation sa kanya? Preach Christ, ang kanyang name, which is the name of Christ, can even receive remission of sins doon sa mga manampalataya. At hindi po ordinaryo po si Cornelio. Hindi lang siya basta-bastang Gentile. Kasi lumapit si Apostol Pedro sa kanya dahil meron po siyang pabor. Nag-build po siya ng sinagoga at hindi po siya ordinary hintil katulad sa atin. Tayo, ang tawag na sa atin, heathen. Mga heathen tayo. Pero si Cornelio, ibang klaseng yun, hintil. Proselyte na hintil yun dahil ang manner ng mga Hudyo, ginagawa niya, pero wala siyang banal na espiritu. Kanya po, kung ikaw ngayon ligtas, or ligtas-ligtasan lang, nagsasamba ka, nag-offering ka, nag-memory verse ka, pero sa totoo pala wala ka pang Holy Ghost, Cornelio ang type. Ganon din ako dati. Akala ko, baptist ako. Baptist is the true religion, yun ang alam ko. Kasi ang baptist lang ang pakasalan sa langit. Imagine mo yan? Matthew 16:18 ang verse ko. Upon this rock I will build my church. Sino nagsasabi? Si Kristo. Messianic church pala eh. Hindi pala yung panahon natin. No, kapatid, I am baptized because of the truth na itinayuan ng baptist. Hindi lahat ng baptist ay pareho naman. Amen? And praise God, itong Baptist church na ito, ang tumayo sa katotohanan, yung tinatawag na the mystery truth. Amen? Na ngayon, hindi na mystery, in-reveal na. Hinimay-himay natin ang Word of God para tayo po ay makaintindi nito. Yun ang gustong approach ng Holy Ghost para hindi tayo malilito. At sana nandun yung understanding na habang ako'y nangangaral ay na-understand nyo po. Ano ngayon ang tinutukoy natin? Mystery of the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Bakit ito mystery? Dahil dati walang idea po kahit nino man, even si Jesus nung pumunta siya dito. Hindi niya ipinangaral yung mystery of the gospel.
Sino ang nangaral? Si Apostle Paul lang. Siya po ang binigyan ng task to preach the message about the gospel of death, burial, and resurrection para sa ating mga Gentile. Okay? At yung dala na yon ang dala niya ay righteousness of God. Kasi dati, ang kanilang idea, ng kanilang good news, tatanggapin ka sa Diyos kung gagawin mo ang batas. Kung ikaw Hudyo na nampalataya at may mga Hintil na manampalataya din, gagawin nila ang batas dapat para maliligtas sila. Yun po. Pero sabi ni Pedro, balik tayo sa Acts 15, nung siya ay nakinig sa gospel na nampalataya siya, ang nangyari, verse 8, God which knoweth the hearts, bear them witness, giving them the Holy Ghost, even as He did unto us. And put no difference between us and them, purifying their hearts by faith. Now therefore, why tempt ye God to put yoke upon the neck of the disciples, which neither our fathers nor we were able to bear? But we believe that through the grace of our Lord Jesus Christ, we shall be saved, even as they. So, ang tanong, yung verse 11, ay katulad ba sa pinangaral ni Apostle Paul na Gospel of the Grace of God? Hindi po. Kasi kung ang sagot mo ay katulad sa Gospel of the Grace of God, para na rin inando natin. Hindi ko alam kung naintindihan sa iba. English, no? Inando natin or kinontra natin kung anong sinabi natin statement a while ago. Yung 1 minute ago. Bakit? Sinabi ko, Acts 10, preaching of the gospel of the kingdom. Acts 15, verse number 7, si Pedro nagsabi na ang hintil nakinig sa aking bibig sa word of the gospel of the kingdom. Pagdating sa 11, nagbago agad, verse 11. So, hindi po, consistent po yan. Kasi wala po ni isang revelation si Jesus Christ na ibibigay kay Pedro na ikaw ang magturo ng gospel of the grace of God. Sino ang pinangaralan? Si Apostle Paul lang po. Amen? Siya lang po. So anong pinigsabihin niya, Pastor, na tinutukoy niya? Grace pa rin. That's God's grace attribute side na it's a gracious act of God na bilang hintil na si Cornelio, makarinig siya ng Ebanghelyo through the mouth of Apostle Peter para kung siya'y mag-believe nito ang object, the name of Christ, siya ay magkaroon ng Holy Ghost. Grace act of God yon. Parang batas. There is grace in the Old Testament. Paano? Para hindi ka maimpyerno at ikaw ay nagkasala, susunod ka kung anong alituntunin sa batas. It shall be your righteousness. Ang tawag doon, man's righteousness. Kanya ba? And there is grace in the dispensation of the law, and there is dispensation of the grace of God. No? In every dispensation, there is grace. Panahon ni Adan, meron din. Sinabi ni Adan, anong Panginoon? Adan. Kasi God is grace, God is merciful, God is love. So, Adan, hindi naman nagbabago ang Panginoon eh. Pero ang dealing ng Panginoon, nagbabago sa dealing niya. Sa amin ng kay Panginoon, Adan, may libre ako. Lahat dito pwede mong kainin. Pero meron akong hindi pwedeng kainin. Ito yon. Ang sabihin doon, kung yan ang talagang gusto niyang bagay na hindi gusto ng Diyos, hindi kalooban ng Diyos, kainin niya yon. Which is yun ang ginawa talaga niya. Pero kung gusto niya forever na may glorious body siya, doon na lang siya sa tree of life. Pero natukso siya kaya. Amen? Kaya natukso siya. So ang sabihin doon, God's graciousness of act na bibigay yung tree of life. Pero dahil hindi siya sumunod, napalayas na tuloy siya. So conscience na nagdadala sa kanya, conscience. After sa innocence, conscience naman. So to make the story short of that, na itong discussion natin, the mystery of the gospel, you need to understand God's program in our time. There is the time, in times past, anong tawag doon? Times past, yung dealing ng Panginoon is for the nation of Israel. Which is, ang nation of Israel, sila yung ginamit ng Panginoon para tayo mga hintil pwedeng magkaroon ng blessing. Pero, dahil hindi nila tinanggap ang hari nila, Jesus came to His own, but His own received Him not. Ang nangyari, sabi ng declaration ni dealing ng Panginoon sa mga Hudyo sa Acts 28, verse number 28, ano sabi ni
ng Bible, declaration ni Paul mismo sa mga Hudyo. Sabi niya dito, dahil hindi kayo nakinig, dahil partly mayroong nag-believe, partly mayroong nag-reject, so hindi pwede yun. Dapat, as a nation, dapat maligtas sila, magkaroon ng kingdom, lahat sila dapat tatanggap. Pero sabi ng Panginoon sa declaration niya, be it known therefore unto you that the salvation of God is sent unto the Gentiles and that they will hear it. So sa panahon natin ngayon ulit, ang diling ng Panginoon full time na sa mga Hintil. Kanya po. Pero ang panahon ng Acts 1:28, ang tawag doon ay diminishing. Noong dati ay to the Jew first, ng Jew, kaya ang mindset nila, nalilito pa sila, ano ba talaga? Mystery of the gospel or gospel of the kingdom? Nalilito sila. Kaya sabi ng Panginoon kay Pedro, huwag kang mag-alala. Preach ka lang kung anong pinipreach ko sa iyo. Dahil ako naman nagbibigay ng Holy Ghost, hindi naman ikaw. Preach ka lang. At si Apostle Paul naman, preach din siya ng preach. Kung kaharap niya ang mga Hudyo, bibigyan niya ng mga manner about sa Hudyo. At kung kaharap niya mga Hintil, tutuloy din siya sa mga mystery truth na ipinapangaral niya. Tingnan niyo po, hindi siya pwedeng magtanggal ng kung anong manner, mga manner ng Hudyo. Pero tuturo pa rin niya yung bagay na binigay ng Diyos sa kanya. Acts 13 verse number 36 and 37, 38. Tingnan niyo po. Pabasa natin lahat para lahat tayo ay makasunod. Basa natin lahat. Verse 36 muna tayo. Diretso na tayo. Verse number 38. Para 38 and 39. Basahin natin lahat. Kung yan ay nasa panahon ng Acts period, nangangaral si Apostle Paul sa mga tao, kahit ninuman, even na to, kaharap na niya ang mga Hudyo din. At may mga Hintil. Verse number 38. Ready, go. Be it known unto you, therefore, men and brethren, that through this man is preached unto you the forgiveness of sins. Okay? Sinong audience niya dito? Acts 13 verse 38. Sino yung audience niya? Be it known unto you. Sino yung you na kausap niya? Men and brethren. Sino po? Ang answer po sa tanong na yan ay verse number 26. Verse number 26. Same chapter. Okay, ready, go. Men and brethren, children of the stock of Abraham, and whosoever among you that feareth God. Sino yung whosoever among you that feareth God? Sino po yun? Mixed crowd na po ito. Basahin niyo po, same chapter, verse 42 and 43. And when the Jews were gone out of the synagogue, the Gentiles besought that these words might be preached to them on the next Sabbath. Verse 43. Now when the congregation was broken up, many of the Jews and religious proselytes followed Paul and Barnabas. Kuha niyo po? Nakuha niyo na ang sagot ng Bible? Kuha niyo po, mabutin? Sa panahon ng Acts period, transition. So there was a time in the history na ang idea nila, mga kapatid, is wala pa tong mystery of the gospel. Kasi ang idea nila sa panahon ng Acts chapter 2, ang idea niya wala pa si Paul na ligtas, ang idea nila ay gospel of the kingdom. Ang idea nila gospel of the kingdom, pero dahil ang Panginoon niligtas niya si Apostle Paul sa Acts chapter 9, then sino yung laman sa Acts chapter 10? Si Apostle Peter. Sino yung laman sa Acts chapter 11? Doon nagsimula na si Paul ng mangaral. 11:26, look at. Wala na po may mention si Pedro doon sa Acts 11. Acts 11:26 verse 25 muna, ready, go. Then departed Barnabas to Tarsus for to seek Saul. And when he had found him, he besought him unto Antioch. And it came to pass that the whole year they assembled themselves with the church and taught much people, and the disciples were called Christian first in Antioch. Ayan. Brother Tim, bro, pwede kang tayo ka dito, bro. Tapos si Brother Josh, sa gitna. Tapos si Brother Joas, dito sa gilid. Ayan. Dito kayo. Illustration to. Dito, mga... Dito, bro. Makuha dito. Dito si Brother Josh. Dito. Ito ka, Brother Tim. Bro. Ito. Yan, tatlo, no? Yan. Tatlo kayo, bro. Yan. Para makita sa camera, lapit na ganyan. Ito.
Bigyan ko ng verse si Brother, sino bang illustration natin muna? Ayan, ito si Brother Josh. Okay? Si Brother Josh, siya po ang to the Jew first. No? Sabi ng Bible sa Acts chapter 2, Acts chapter 2, at sabi ng Bible sa Acts chapter 1, sabi ng Bible na ipangaral nila ang Panginoong Hesus hindi sa mga Hindil, no? Dapat ipangaral nila ang Panginoong Hesus to the Jew first. So, hindi po sa mga Hindil. Dahil mga kapatid, ang Revelation, pag dala kayo yung Bible, nakalimutan ko basahin niyo ang verse, no? Dala kayo yung Bible, nakalimutan ko, para may idea tayo na hindi po isahan na pag Acts period, kuha na nila agad, no? Hindi po. Meron tinatawag na transition, no? Transition. Sa yung aking langan, may kunin akong okay. Pakibasa Brad sa Acts tayo si Brother Josh. Si Brother Josh, doon tayo sa verse number chapter 3. Chapter 3, verse number nawala yung pan ko dito yung verse number 26. Chapter 3, verse number 26. Tapos si Acts chapter 3, verse 26. Si Brother Joash naman ay chapter 9. Okay, verse number 15. Acts chapter 9, verse number 15. Tapos si Brother dito na sa full revelation, basahin mo bro sa Acts 28. Unahin mo yung Acts 28, 27 and 28. Yung binasa ko kanina. Sige bro, pakibasa na po muna. Acts chapter 3, verse 26. And you, first God, having raised up his Son Jesus, sent him to bless you, burning away every one of you from his iniquity. Okay, so anong ginawa ng Panginoon? Sino ang unang priority? Kasi pag sinabing expression ng Bible, unto you first. So ang first priority ng Panginoon ay Jews. So sa panahon ng si Pedro, si Apostle Paul hindi pa na-saved, si Pedro pa ang leader doon sa pangangaral. Siya yung leader ng 12 apostle Ano ang kanyang palaging bigkas, mga kapatid? Unto you first. So sila ay witness at sila muna ay mangaral. Sabi niya sa Acts chapter, balik ka sa Acts 1:8 Brad. Saan sila muna mangaral? Verse number 8. That you shall receive power after that the Holy Ghost, is come upon you. Sige, continue. Acts 1:8. Ibasa mo. 1:8, that you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost parts of the earth. So bilang Hudyo ay ikaw ay mangaral, Pedro ka, mangaral ka ng Panginoon. Of course, wala kang ibang ipangaral ng Panginoon. Pero, in what program? Sa mystery of the gospel po ba? No, hindi po. Ang kanyang information na alam niya ay ipangaral niya yung gospel, which is belong to Israel. Look at verse number 6. Ito yung mindset niya bro. Okay ba sa Acts chapter 1 verse 6? Verse 6, when they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom of Israel? Yan. So yun lang ang idea niya. Okay? Yun lang idea niya na siya po ay mangaral po ng gospel of the kingdom, hindi po priority niya ang mga hintil. Sino priority niya? About sa gospel of the kingdom of Israel. So, tingnan nyo yung isa sa evidence sa Acts chapter 11 verse 19. Okay? 11 verse 19. Okay. Okay, 11 verse 19. Even si Apostle Paul at his early age, makikita natin na ang pangangaral nila, mga ay hindi po patungkol sa gospel of the mystery of the kingdom or mystery of the
death, burial, resurrection, kundi ang idea nila is gospel kingdom, no? Hindi po mystery of the gospel of the grace of God. Look at Acts 11 verse number 19. Pakibasa, bro. Verse 19, Now they which were scattered abroad upon the persecution that arose about Stephen traveled as far as Phoenicia and Cyprus and Antioch, preaching the word to none but unto the Jews. Yun, none but unto the Jews only. So, kuha niyo po, tapos na ang mission ni Brother Josh. Salamat. To the Jews only. Yan. So, ano bang pinangaral mo? Mystery of the gospel? Hindi po. Gospel of the kingdom dahil ang dala niya para sa mga Hudyo. Amen? To the Jews only. So, yun lang. Pagdating na tinawag na ni, okay na Brother Josh, tinawag na ni Barnabas, verse 25, jump to verse 25, same chapter na binasa ni Brother Josh, verse 25 sa chapter 11, dito na nagsimula. Nga si Apostle Paul, nga si Saul ang pangalan dati, mag-start na siya mag-preach doon sa church ng Antioch. So mula sa Jerusalem, ang center of Christianity na doon sa Antioch na next geographical location, Antioch na. No? Verse number 26, sabi niya, And when they had found him, he brought him unto Antioch, and it came to pass, the whole year assembled themselves in the church, and taught much people. And doon na nagkaroon ng, basahin muli yung binasa ko kanina, Brother Joash. Acts 13, verse number 26. Ito na yon, mixed crowd na. Yan, para makuha niyo po kasi baka hindi niyo kuha po ang buwan ko kanina, kaya pinatayo ko yung tatlo. Acts 13:26, Brother Joash. Yun. So ang ibig sabihin pala natin ay meron na siyang dealing doon sa meron na siyang dealing sa mga hintil. Nakipag-usap na siya, mamatay, ay mga tao doon ng mga hintil kasi hindi po ang mga Hudyo tumanggap sa mga mensahe na pinangaral ni Pablo sa kanila, na bilang si Pablo din ay nagturo ng about si Kristo ay Messiah para sa kanila, ay doon tumalikod si Pablo doon sa mga unbeliever na mga tawag doon, unbeliever na mga Hudyo. At anong sinabi niya sa Acts 13, same chapter, Brother Joa, sa verse 46. Verse 46, same chapter, 13. But seeing he put it from you, judge yourself under the everlasting light, no return. There is a little light na nagkaroon ng, kumbaga kung kita mo yung parang nasa kuweba kayo, habang naglalakad kayo madilim, pero sa unahan may little light na bumubuka. Ito na yon, the mystery of His death, burial, and resurrection. Bakit? Sinabi niya, kayong mga Hudyo, sabi niya, dapat sa inyo, kayo muna ang makatanggap na si Kristo ay Messiah nyo. At merong sinabi siya dito sa verse 39, kung magtiwala lang kayo sa lahat ay hindi kaya kayo ma-justified sa batas ni Moises. Sabi niya sa verse 39, For by Christ all that believe are justified from all things, from which you could not be justified by the law of Moses. Contrary po sa idea nila. Bakit? Paano ba ang justification according to James? Dapat may works. Pero sabi ni Apostol Pablo, not by the law of Moses na. Kaya, ito na, little by little, yung death, burial, resurrection ay binubulgar ni Apostol Pablo na little. Sabi nga niya, I wrote in few words. A few words lang. Kahit kunting patikim lang. Ito na yun, patikim ni Apostol Pablo. At sabi niya, sinulat niya ito sa mga tao sa mga taga-Galacia, sinulat niya sa mga bagay na mga sinusulatan niya. At sabi niya, kanina, si Brother Josh, ano yon? To the Jews only. Dito, dahil hindi nyo tinanggap, lo, we turn to the Gentiles. Kaya makita nyo po, unti-unti, kung makita nyo po ito, may tawag doon ay, ito, Jews, ay, sa ibabaw pala sila, Jews. Tapos, down, the next, number 2, si Brother Joas, Jews, tapos, equal na sa Gentiles, next in line.
Wait pa lang, mali. Dito sa ilalim, Gentiles. Yan na. Dito talaga, Jews only. Dito, Jews. Kung hindi tatanggap, Gentiles. Pag dito na, sa ilalim mo, ilalim. Okay ka na, Brother Joash. Si Brother ko naman, Brother Tim. Acts 28, 27, and 28. No? Dito, Jews only. Dito, kung hindi tatanggap ang Jews, yun ang Gentiles. We turn to the Gentiles. Pagdating dito, mga kapatid, sa Acts chapter 28, verse number 27 and 28. We turn, talagang hindi na siya nangaral sa mga Hudyo. Dahil hindi nila tinanggap, ano yung nangyari? Be it known, verse 27 muna bro. Verse number, tama, verse 27. For the heart of these people, yun yung mga Israelites. Pakibasa bro, Acts 28, verse 27. For the heart of these people is wax cross, and their ears are dull of hearing, and their eyes have they closed, lest they should see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and should be converted, and I will heal them. Verse 28. Be it known, Therefore unto you that the salvation of God is sent unto the Gentiles, and that they verse 29, ituloy mo na. And when he had said, said these words, the Jews Yun, departed, and wala na. reasoning among themselves. Thank you, Brother Tim. So ito, dapat sila una, pero hindi nila tinanggap. Walang sige bro, thank you. So ang idea nila, hindi ito mystery ang idea nila kasi ang preacher dito, sino ang preacher dito? Apostle Peter. So siya yung preacher dito. Pero nung time dito, sino nagturo sa pagbasa ni Brother Joas? Si Apostle Paul na, at saka si Barnabas. Pero dito mo din ay Gentiles na. Okay, nag-focus sa Panginoon ang Gentiles. Pero equal footing dito kasi over above, di ba? Nilagay kong ganyan. Pero pagdating dito, equal footing na ang Hudyo at saka all under sin, Romans 3, verse number 23. Wala na ang kaibahan. Hudyo ka man hintil, lahat ay makasalanan. Amen? Wala nang special dealing or tawag doon priority lane, bro. Lahat ay makasalanan. At sabi ng Panginoon, all needs grace. Pag sinabi si Paul ang mag-preach, all needs grace. I'm telling about Paul, iba yung kay Peter, mamaya na yun. Ang sabihin doon, ang Panginoon natin ay order siya. Ayaw niya tayong malilito. Amen? Pag sinabing gospel of the mystery, gospel of that, or ang mystery na hindi ibinangaral sa lumang tipan, ano yon? Magdala ito ng righteousness of God. No? Which is, because of the death of Christ, ang idea ni Apostle Peter, akala niya righteous pa rin ang tao kung siya ay gagawa according sa John the Baptism ni John, mag-confess ng sins. Later part, meron na palang revelation na binigay ng Panginoon kay Paul, which is, righteousness not according to the law of Moses. No? Then, until sa time, punta na sa Rome. Anong lugar to ulit? Roma na to, sa Rome. Yan. Ito, Antioch. Okay, Antioch. Okay, dito ulit, yun to? Jerusalem. Okay, Jerusalem. Kaya, hanggang mapatid ay bumaba yung diling ng Panginoong Hudyo, then nandun na sa Rome. At doon na nangaral ng Panginoon. Kaya si Paul nagsulat ng Book of Romans dahil yun po ang mga bagay na gusto niyang sabihin pa, lalo patungkol sa righteousness of God na gusto niyang i-impart according sa, look at Romans chapter 1, verse number 11. Dito na tayo magtapos, no? Hindi ko na kayang i-jump pa kasi may meeting pa tayo, no? Romans chapter 1 verse number 11 and Romans chapter 16 verse number 25. Ano ba ang gusto ni Paul sa mga taga-Rome? Yung mga Christians sa Rome, sabi niya doon, for I long to see you that I may impart unto you some spiritual gift to the end you may be established. So itong mystery of the gospel, ang goal ng Panginoon sa kanila ay sana ma-share ito, may garoon siya ng utterance. Ang term na tinatagalog niyo palagi sa prayer, katalinuhan. Pero ang mas maganda nga English term is utterance. Bagay na hindi mo kayang ibigkas, na nawa Lord, may bigkas mo siya. Hindi base sa iyong katalinuhan. Ganyan ba? Kundi base sa salita ng Diyos
na kung hindi ka sharp ang mind, hindi mo alala, ipaalala ng Diyos sa'yo. Diba? Kanya po? Kasi para sa bibig mo na ma-utter mo siya. Kasi hindi naman sa pamagitan ng ating kagalingan sa pagsasalita, kundi kung ano ang sabi ng salita ng Panginoon, gaya ng sinabi ni Evangelist na kung, halimbawa, paano siya na-bless tayo nung nag-preach siya doon sa Romans 12. Kasi yung utterance, Sister Cora, yung utterance, ang sabihin doon, kung ikaw mahal mo ang Diyos, ang ibig sabihin, hate mo ang evil. Hindi pwede dalawa. Yan ang point. Utterance yun. Ang sabihin doon, hindi mo kayang maintindihan yun kung walang ganung pagka-utter. Kanya po, hindi philosophy of man. Bakit? Klaro eh. If you abhor evil, you love God. If you love God, you abhor evil. Yun ang point niya. Hindi pwedeng dalawa. You cannot serve two masters at the same time. You cannot serve Satan then God at the same time. Ang sabihin doon, if you love God, you hate Satan. Ganon ang point doon. Kaya praise God for the utterance at gusto ng Diyos na ang utterance na ito ay ma-impart sa ating lahat at sa patapos nito sa ating buhay in our end. Alam niyo yung term na in your end, di ba? Kumusta diyang kalagayan? Malakas po ba ako sa inyong end, di ba? In my end, gano'n ang usos mga call center eh. In my end, your voice is blurred. Mga ganon mga statement, di ba? So, yun ang mga rule of statement sa mga call center, di ba? Call center. So, in your end, makapagpatibay po ba ito sa'yo? Of course. Amen. Bakit? Yung ginawa lang niya, libre na yun. Hindi ka mamatibay nun. Amen. Una, ligtas ka. Pangalawa, kasiguraduan na in this life, anong mangyari, langit ang makatunguhan mo. Amen? Hindi according sa system ng law, ng works, or righteousness which is of the law, kundi based on the righteousness of God. Kasi sabi ni Apostle Paul sa sulat niya sa Romans 16 verse 25, anong preaching ito? According ba sa gospel of the kingdom? No sir. It's about the mystery gospel. Verse number 25. Now to him that is of power to establish you according to my gospel. So ano good news na ipinangaral ni Paul? Tayong mga hintil, wala tayong kinalaman patungkol sa plano ng Diyos. But praise God, nagkaroon tayo ng kinalaman or may kinalaman tayo dahil may pangako ang Diyos reserved. In our time lang may pangaral. Verse number, next statement, and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery. Ano ito? Revelation of the mystery. Nireveal ng Panginoon ang mystery, which was kept secret since the world began. Wala pa ang langit ng lupa na reserve ding panahon ni Adan, walang idea si Adan. It was secret during the time the world began. Anong nangyari? Verse 26, basahin natin lahat. But now is made manifest, and by the scripture of the prophets, according to the commandment of the everlasting God, made to all nations for the obedience of faith. Mga kapatid, totoo nga po na minsan ang pagsasalita, pag hinay-hinay, hindi mo maintindihan. Hinay-hinay natin. May accusation sa atin. Naniwala po ba kayo na ang ating gospel ay according sa mystery? Yes or no? Okay. Ulitin ko ang tanong ko. Naniwala po ba kayo na ang ating gospel, na ating sinampalataya ay according sa mystery? Amen. Pero, tanong ko sa inyo, bakit ang gospel na sinabi nyo according sa mystery ay sinabi ng verse 26, according sa commandment of the everlasting God? Nandun pala sa commandment ng Panginoon eh. Paano mo sagutin yan, bro? Sabi, nandito na naman tayo dyan. Baka si Bibs makasagot. Tingin mo. Ulitin natin, Ulitin natin. Okay. Verse 25, para maintindihan, dapat masagot nyo ito. Kasi may accusation. Sabi nyo, naniwala kayo sa rightly dividing. At panahon natin ngayon, mystery gospel. According pala sa commandment sa law. Commandment is a law, di ba? Sabi mo, according sa mystery. Nandun na pala yun sa commandment of the everlasting God. Made to all nations pala Paano sagutin mo yun?
Brother Bernie, Evangelist Bernie, sagutin mo. So Gospel of the Kingdom pala ang foundation ng mystery gospel. Ha? Yun nga, verse 26. Yung keep secret na yon, it's according to the commandment of the everlasting God. Yeah. Ipaganahin mo nga yung microphone, bro, Brother Tim. Kaya mo bang paganahin, bro? Yung receiver, tsaka kawan para ibigay ko yung microphone. Ha? Brother GM. Sagot, Brad. So, hindi pala pundasyon ng gospel mystery natin yung mga purpose on grace, wala pa ang langit at lupa. Yun pala yung commandment of the everlasting God. Ito, bro. Yung commandment po gusto ng everlasting God, yung pag-manifest ng mystery, hindi po yung commandment ng Panginoon na manifest yung mystery na nag-get secret. So, kung ganun pala, parang nag-agree ka dun sa fact na, or nag-agree ka, hindi fact nag-agree ka sa statement na ang pundasyon ng mystery gospel is yung commandment, yung law. Commandment of God. Ano? Kasi base sa aking tanong, nag-yes kayo na tayo po ba'y naligtas sa gospel of the mystery or gospel of the death, burial, and resurrection na mystery nga programa? Nag-yes kayo, di ba? Hindi gospel of the kingdom. Tama? Kasi 2024 natin ngayon, hindi lagpas na sa Acts 28. Di ba? So ang pinangaral ni Paul, wala na talagang Hudyo yun. Dealing niya lahat hintil. Ayan. Nag-ex ng kila ni Sister Den. Napakagano na. Paano ba yan sagutin mo? Ayan, Sister Tora. Bigyan mo nga ng microphone over the team. Paganahin mo yung receiver, bro. Gusto kong masagot nyo eh. Ha? Hindi pa na-save po sa law of Moses. So, ang argument lang naman eh, sabi mo na save ka, ang consistent ka na, ang pinahawakan mo na gospel is according sa mystery, hindi sa prophecy. Kasi ang karakteristik ng mystery ay hindi talaga ipinangaral since Adam. Ngayon lang. Bakit minention yan according to the commandment of God? Yeah. Sirit na, sirit? Para matapos na. Sige. Sirit na. Si Brother Josh, dito ka bro. Para, kasi, sige. Tingnan mo yung receiver, Brad, gumagana mo, Brad. Pag wala, ay lakasan mo na lang. Dito lapit ka na lang kasi dito yung mic eh. Dito ka na lang. Kunti. Lakasan mo. Oo, dito para kan kasi may ang live kasi nakikinig yung ating brethren eh. Ito hawakan mo to. Ito yung importante, makikinig kasi may nakikinig na brethren. Anong sagot mo? Sa tingin mo na bakit mention niya commandment of God? Sabi mo under sa mystery program ng gospel na iyong sinampalatayaan, hindi according sa prophecy, yung magdadala ng righteousness, na man's righteousness, diba? Pero sa gospel of mystery, ano yun? The mystery gospel, ano yun? The mystery of the gospel, it brought righteousness of God. Na according sa evidence commandment natin, na mga commandment statutes, bakit na-mention dyan? Ano ba sagutin ng mga tao nag-argue na hindi ka tamang divider kasi akala mo lang mo na panahon ka sa mystery. Isa lang naman yun, mystery at prophecy. Isa lang yun. Bakit? Andali, commandment ka. Yung sinabi mong what now is being manifest, under lang pala sa commandment ka eh. Yung tawag ba doon? Yeah. Yung scriptures of the prophets po na yun, tsaka according to the commandment of the everlasting God, hindi po siya patungkol sa mystery, Pastor. Sige.
it speaks po, yung sinasabi po na scriptures of prophets, tsaka commandments, hindi po siya sa mystery but rather speaks of our establishment po, Pastor. So, nakuha ni Brother Josh. Pwede na mag-asawa, Sister Den. Sister Den, okay lang? Okay na. Okay. So, next, explain ko. Thank you, Brother Josh. Nakuha niyo po yung sagot ni Brother Josh? Ulitin ko. Sabi ng sentence, mismo ng Bible ha, God make the sentence, hindi ako. Ang Diyos mismo nagawa ng sentence. At sabi niya, now to Him. Sino yung Him dyan? Si Jesus Christ, verse 24. Look at verse 24. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. So, sino po yung Him sa pronoun? Who is that noun? Jesus Christ. Yun po ang sinutukoy ng sentence construction. Na si Jesus Christ ay may power na patibayin ka. Kanya pa, hindi topic ang mystery. Ang subject matter is not all about the mystery gospel, but it's establishment ng believer. Kaya sinabi ko sa iyo, in your end, kayo po'y mamatibay nito. Nag-oo kayo. Pero akala nyo lang, isa lang makapagpatibay sa iyo. No, there are 3 areas that will strengthen you. Yun ang topic ni Paul. Amen? Hindi po ito, hiwalay po siya nga, tatlo po siya na kanyang tinutukoy, hindi lang mystery gospel. Ang unang makapagpatibay sa iyo sa verse number 25, ano yon? Paul's good news. Ano ang Paul's good news? Kasi may gospel eh. Ano ang good news ni Paul? Siya itinalaga ng Diyos na bilang, ano ngayon? I, the appointed apostle for you, Gentiles. Siya na mismo itinalaga ng Diyos na mangaral para sa inyong mga hintil. So, ang kinalooban ng first na maka-establish atin, praise God, thank you Lord, somebody ipinadala niyo sa amin. At hindi kami malilito. Matibay ka na doon. Bakit hindi ka nalilito eh? Pag taong nalilito, wala pa yun, hindi pa yun matitibay. Amen? Kahit sabi ni Brother Con kanina, alam niya kung paano i-reason out, di ba bro? Ang Christian life. Nakuha na niya. Bakit? May Bible eh. Oh, matibay ka na nun. Kasi kung wala kang Bible, kung wala yung Bible ang isip mo, hindi yung tamang tao na matibay na Kristiyano. Bakit? Iba yata ang i-reason out mo. Ganun ang punto ni Paul. Isa sa makapagpatibay sa inyo, according kay Jesus Christ na siya magpatibay, noong pinadala niya ako sa inyo. Amen? Paul's my gospel. First, na maka-establish sa yan, Paul's my gospel. No? Hindi Paul's. Nagbisaya kasi, F ag P, nakasagol eh. No? Paul's gospel. Ano yung Paul's gospel? Na siya bilang apostle, no? Sa mga Gentile. Magdala siya ng grace message, no? At marami pang iba nakaloob niyan. According to my gospel. May. Possessive yun. Good news. Ako may good news sa inyo. Parang gano'n ba? Ako may good news sa inyo. Ako'y mamamatay tao. Ngayon, hindi na. Good news yun, hindi. Good news yun. Ako hindi na mamamatay tao. Nung Acts chapter 9, napakita si Kristo sa akin. Ako ngayon ay ligtas na. At meron nga ipinadala sa akin, message, Christ died, buried, and rose again. Kayong taga-Korinto, maligtas kayo. Okay, kanya po, good news niya yun. At praise God, naligtas talaga taga-Roma din. Amen? Number 2, na makapag-establish sa Kristiyano, makapagpatibay. Number 1 yan. Number 2, ano yung number 2 then? Is the revelation of Jesus Christ according to the preaching of the mystery. The mystery, no? So iba yung false gospel na sinabing good news, personal yon, na mga news na kung paano siya niligtas, para saan siya, then yung laman na dala niya. Anong laman na dala niya? I have brought to you the message, kasi ang conjunction na and, yun ang makapagpatibay sa iyo na hindi ka nalilito. Dahil ang sentence construction is ganito, ito yung title, Now to Christ, that is of power to establish you. That's the title of my preaching. Yan, ganyan po. First point, the preaching, first point, ang makapagpatibay sa iyo is yung good news ni Paul. Kanya po, may dala siyang good news na dati mamamatay tao, ngayon ipinadala sa iyo bilang hintil. Na ikaw, may opisina si Paul,
Gagalang ka ngayon, respeto ka sa Holy Spirit, obey kung anong sinabi ni Paul. Bakit? Sinabi niya, 1 Corinthians 14, verse number 37. Tingnan niyo po ang good news ng Panginoon kay Paul na binigay sa kanya mismo. 1 Corinthians 14, verse number 37 or 47. Sabi niya dito, 37 pala. Tingnan ko, nawala ko. 37, sabi niya, if any man think himself to be a prophet or spiritual, let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of the Lord. So may mga utos ang Diyos pa rin. Hindi according sa Moses law, kundi Pauline laws. Kanya po, the Pauline practice, the Pauline mindset, the Pauline desire. Amen? Meron pinadala ng Panginoon sa akin. Kung ano ang sinulat ko, sundin nyo. Mga asawang lalaki, mahalin nyo ang asawang babae. Mga asawang babae, magsubmita kayo sa asawang lalaki. Mga anak, sunod sa magulang. Mga magulang, dalhin nyo ang anak nyo. Kanya po, sino nagsulat? Apostle Paul, kumpleto lahat yun. Amen? Ganun kakuan, mga manner, lahat ng good news na binadala ng Panginoon sa kanya. Then, the next naman, Romans chapter 16, verse 25. Ang pangalawang makapag-establish, makapagtibay sa'yo, hindi lang bilang personal testimony ni Paul na may good news siya. Number 2 is because of the conjunction and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery. Ayan, ang laman na namang message ito. Ito kay Paul na dito mismo in behalf of Jesus Christ, no? Ayan. So, mystery, message about Christ na wala sa lumang tipan. It's all about the death, burial, resurrection of Jesus Christ. It's all about the body of Christ. It's all about the indwelling Christ. It's all about, the indwelling Christ, si Kristo nasa iyo. Ang ikaw naman, sealing, nilagay ka ni Kristo, baptism of the Spirit, nilagay ka ni Espiritu, papunta kay Kristo. Kanya po, marami pa, sobrang dami nga information. Kanya po, ikaw nakaupo sa langit dahil kay Kristo. Mystery lahat yun. Then, dito ang sagot sa verse 26. Tama yung sinabi ni Brother Josh. But, ano yung mystery na yan? Ngayon ay ipinangaral, verse 25, kasi kama Dati, kept secret since the world began, kama, period, kama. But now is made manifest. Then, kama. Hindi period. That means, point number 3, na makapagpatibay sa iyo. Kaya sabi ng Bible, all of the Bible is profitable. Bakit? Scriptures of the prophets and commandments. Scriptures. Sa Old Testament na yan. Ito, personal testimony. Dito, lahat ng mga Pauline, ng mga sulat niya. Lahat na yun. At may mga idea sa Acts. Dito naman, mga kapatid, lahat ng Bible na alam mo patungkol sa prophets, prophecy, makapagpatibay din sa iyo yun. Amen? Ang ibig sabihin, hindi ka pwedeng hindi magbasa sa sulat ni Pedro, sa Book of Proverbs, sa Book of Wisdom, Book of Ecclesiastes, Book of Song of Solomon, Book of Psalm. Bakit? Ang daming mga matutunan ko sa Book of Psalm. Ang dami, sobrang dami. Makilala mo kung sino ang Diyos, paano siya gumagalaw sa iyo, paano ka tinutulungan kung manalangin ka, gaano kayo ka-close ng Panginoon. Bakit? Ipina-personalize mo kung anong pinapanalangin ni David. Lord, sana hindi mo ako sana Lord, hindi ka magalit sa akin. Ano yung ganon? Personal talaga. Kung ikaw magbabasa, parang ikaw na rin nakipag-usap sa Panginoon. Amen? You could claim in your prayer the book of Psalm. You could claim in your prayer the book of Proverbs. Bakit? Lahat na yon makapagpatibay sa iyo. Yun ang point ng Bible. Hindi yon ito connected dito. It's not connected, but it's different siya nga points. Ang topic, establishment, pagpatibay. Kanya pa? Kaya huwag kayong malito sa mga accuser. Hindi pala kayo totoo nagsasabi na ang mystery connected sa hindi pala kayo consistent na ang mystery ay hindi connected sa prophecy or something like hiwalay sila. No, isa lang yan according sa commandment according sa scripture ng prophets yan ang i-accuse niya sa iyo. Pero hindi nila i-adhere yung sentence construction ng Panginoon. Sino ang nagawa niya? Ng Panginoon hindi naman ako ng word Kanya po, pinag-aralan lang natin. Rightly dividing the word of truth. Pero ang diablo, ayaw niya yon. Bakit? Gusto niya lituhin ka niya.
Gusto niya i-mess up mo yung chapter. Gusto niya ang sentence construction na according sa Spirit of God, ayaw niyang makaintindi ka. Gusto niya bulagan ka. Amen? Kayo po ba hindi na bulagan na? Sa verse na yan, kayo po ba malinaw na? Amen. Praise God. Yun ang makapagpatibay sa iyo. Kung hindi na kayo nalilito, means matibay kayo. Amen? Kasi pag isang tao nalilito sa buhay, hindi pa yun matibay. Di ba Kuya Joboy? No? 9 times 9. Ayan, hindi pa matibay. Hindi makasagot agad eh. Ang sabihin doon, pag yan ay hindi mo alam, hindi pa ka matibay. So, praise God na ang Diablo ay hindi na makapag-atraka sa atin. Kasi alam natin yung galaw ng Diablo. Amen? Gusto lang niya na mangingilad siya. Ano mangingilad? Mangguguyo. Ginuguyo lang tayo niya. Nililito lang tayo niya. Amen? Kaya ngayon, ay ating i-praise ang Panginoon with a song. Let's all stand. Let's give thanks to our Lord who allow us to enjoy the understanding na binigay ng Panginoon sa atin. Amen? Because of that understanding na tayo po ay naligtas at nabiyayaan ng buong Bible. Because this is the whole Bible. Whole Bible yan. 3 areas. Kasi ito, kumpleto to eh. Mga prophecy sign. And let's ask God for praise. Let's praise God for all those things na binigay ng Panginoon. Standing on the promises. All of it ay because of God's promise. Amen? May promise ang Panginoon sa Israel. May promise ang Panginoon sa body of Christ, sa church. Standing on the promises sa blue. 175. Amen? 175. Paborito ng mga, paano natin to? Mga brethren na talagang sa buhay na ito ay nanglupaypay. So, hold on to the promise. Amen? Hold on to the promise of God. Amen? That the Gentiles should be made fellow heirs and of the same tawag doon, fellow heirs and of the same body by the promise of Christ. Promise in Christ by the gospel. So praise God. Standing on, first stanza now, go. Standing on the promises of Christ, my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fail. When the howling storms of doubt and fear assail, by the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Third, standing on the promises that binds the Lord, bound to Him eternally by love's strong cord, overcoming daily with the Spirit's sword. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Last, standing on the promises I cannot fall, listening every moment to the Spirit's call, resting in my Savior as my all in all. Standing on the promises of God. Standing, standing,
on the promises of God, my Savior. Standing, standing. I'm standing on the promises of God. Okay? Hiling natin si Brother Joey sa closing prayer. Then, let's proceed lang quickly sa ating meeting. Back-off na lang, bro. Pagka mag-end na siya. Brother Tim, off na yung light. Yung light na. Off. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, salamat Panginoon sa oras na kami po ay nagkatipon-tipon ngayon Panginoon upang patuloy po kaming pupuri at magpasalamat sa inyo Panginoon. Salamat Panginoon sa iyong mga salita na aming naangkin Panginoon sa oras na ito. Salamat sa preaching Panginoon. Salamat sa wisdom Panginoon na aming na-achieve Panginoon itong maghapon na ito. Salamat din Lord sa mga blessings na mga malalim na mga salita Panginoon na aming naunawaan. Through your Spirit Panginoon, Yes. Paalala niyo po sa amin, Panginoon, ang kahalagaan ng iyong salita. Lord, naway aming may apply sa buong maghapon, sa buong aming buhay, Panginoon. Sa oras at sa araw na ito, Panginoon, ako ay papasalamat. At Lord, sa aming temporaryong paghiwalay at sa aming meeting, Panginoon, kayo po nawa ang manguna sa amin. Itong lahat, aking dinadalangin at binabalik ang papuri at pasalamat. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Sige.